Everyone, good evening. Ang title natin is What You Standardize, You Can Multiply. So, dito ay lahat tayo ah, bilang isang businessman or businesswoman, lahat tayo gusto nating lumago yung ating business. Lalo na kung meron tayong binibuild, 'di ba? So, umpisa. Pero napaka-importante na maunawaan natin na mahirap yung isang bagay na hindi mo naman nilalagyan ng standardize. Ano ba yung mga bagay na dapat you have to standardize and it will multiply? At magandang i-remind natin yung sarili natin na whatever we do, maglagay tayo ng standardize. Maglagay tayo ng mga procedures in order for us to really understand na ito kasi yung dapat talagang gawin natin bilang isang businessman or businesswoman. Kung gusto natin na lumaki at dumami ang naumpisahan nating mga negosyo, maunawaan natin na mayroon tayong dapat na mga standard na gawin or iset na meron tayong mga bagay-bagay na dapat i-consider natin at hindi lang ito standardized na mahirap ulit-ulitin, na mahirap i-scale, mahirap ding kontrolin. Sa umpisa siguro mahirap, but kailangan natin gawin para once na ma-master mo yung proseso, yung standard, ito na yung magiging ultimate na susundin at gagawin at magiging base ng mga decision when it comes sa patungkol sa business na gagawin mo. Para meron ka lang isahang prosesong gagawin sa sitwasyon na meron kang na-encounter. At the same time, maganda ito kasi maiiwasan na magpaulit-ulit ng gawain. Kasi dahil meron ka ng sinusunod na standardize, nakafocus ka na doon, nakastick ka na doon na pag-aralan yon. Hindi ka na exhausted. Parang katulad sa leadership position, diba? During the time na like Moses, lahat ng concerns ng mga Israelites ay nasa mga tao during the time niya ay nasa kanya. Siya yung nag-aayos, siya yung nag-compensate para maisaayos, ma-fix yung mga dapat gawin. Ang dilema ay wala siyang nagagawang ibang mga bagay kasi nakafocus siya para ayusin yung mga problema. And most likely, hindi niya nagagawa yung pinaka-importanteng bagay na dapat gawin niya. So, nananatili lang siya dun sa isang sitwasyon na dapat nakapokus na siya sa importanteng bagay. Nakapokus na dapat siya dun sa sistema para sana magawa niya yung mga bagay na importante pa. Mga dapat na mas pinupukusan niya ng atensyon. Ito ay reminding sa atin na dapat marunong tayong mag-delegate ng mga gawain na mga kailangan nating gawin sa mga tao na pinagkakatiwalaan natin. Paano nila magagawa yung trabaho nila at anong klaseng trabaho ang meron sila. Once kasi alam nila kung ano yung trabaho nila at ano yung dapat nilang gawin,
at nandun yung standardize, maipapasa mo sa kanila at maituturo mo sa kanila kung ano yung dapat na standard at yun ang susundin dapat nila. That's why it's very important na kailangan meron tayong process. Pag walang nakasulat na proseso at hindi iyon nakalagay sa isang papel na pwedeng mabasa, pwedeng ulit-ulitin, pwedeng maipaliwanag, mahirapan. Dapat kasi nakikita nila. Dapat meron silang sinusunod. Para, kumbaga sa isang company, ito yung dapat sundin. At ito'y napakahalaga. At napakaganda na nakasulat, nakakompile lahat yon. Kasi magiging efficient yung trabaho ng bawat isa at magiging effective ang bawat isa. Lalo na when it comes to decision making na hindi ka na kailangan, example, hindi ka na kailangan halagilapin pa ng mga tao mo kung nasa ibang lugar ka kasi alam nila kung anong dapat nilang gawin. Your people is ready and not waiting for you or your decision making kasi alam nila kung paano mag-decide kasi tinuruan mo na sila. Lalo na kung mayroong sitwasyon na dapat nilang kaharapin or may na-encounter sila. So, napaka-importante yung standardize kasi naayos nito yung mga bagay-bagay. Na-elevate nito yung mga pwedeng mangyari sa mga company. Ang mahirap kapag wala silang basehan, paano gawin, paano elevate ang isang bagay, ang company, hirap sila. At kung gusto mo na maging multi-million ang iyong company, at saka maging globally known yung negosyo mo, meron kang mga bagay-bagay na dapat gawin at dapat sundin. Multiply something na wala naman talaga kung wala kang susundin. So, kung may business ka, kailangan lagyan mo ng sistema. Kasi yung may sistema na negosyo, yun lamang yung na-scale up natin. Yun lamang yung namumultiply natin. Yun lamang yung na-increase. Bakit? Kasi merong standard. Merong nire-repeat, merong inuulit-ulit, merong nagagawang consistent na sistema at basis. Kasi maaring yung mga negosyo pumaldo isang beses. Pero kapag wala kang sistema kung paano pumaldo yung isang negosyo mo, paano kumita ng malaki yon, hindi mo na mauulit yon. Kaya kailangan para maulit mo kung paano pumaldo o kumita ng malaki yung company mo, meron kang susundin na system. Alam mo kung paano siya gagawin ulit. Alam mo yung SOP, yung Standard Operating Procedure. At napaka-importante yon bilang isang negosyante para maging effective ka at hindi ka maging exhausted sa lahat ng bagay. Hindi ka rin nakabase dun sa emotion mo. So, hindi mo matatamaan yung example, nagkamali ka. So, wala kang sisisihin kasi alam mo na yung dapat mong gawin. Naka-mindset ka na kasi may standard kang dapat sundin. At alam mo din kung ano yung attitude at ano yung dapat hindi mo gawin or dapat mong gawin, ano yung decision or ano yung emotion mo based dun sa standard na ginawa mo. So, kaya when you start a business now, the first thing is that you need to develop a standard operating procedure kung ano yung mga bagay-bagay na dapat sundin. Yung mga bagay na kayang i-multiply. Sabi nga, how can you multiply, 'di ba? Kung ang multiplier mo kahit pa 1,000 yan, kahit pa 1 million yan, kung iminumultiply mo naman dun sa multiplier na 0, paano gaganda yung business, 'di ba? So, mas maganda na